tropa, oh. Ay, oh, hilag. Tulog kaya luwa, oh. Parang langka daw. Anong lasa? Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan sila at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... At dapat, Terry, bakang napaluha nang malamang siya'y binenta ng amo niya. Okay ka. Bye-bye. Loy, baka. Ay, oh, hilag. Tulog kaya luwa, oh. So may damdamin nga bang mga baka? Masakit, siyempre, may puso at nakita mo umiyak ang aking baka. Hala, huwag padalos-dalos sa pagpitas ng bunga. Dahil hindi yan orange na pinya. Ito'y pambihirang prutas na kung tawagin ay hala. Parang langka daw. Ano kaya ang lasa? Sa unang tingin, mukha itong mabigat na tipak ng bato. E ba't kaya lumulutang ito at hindi lumulubog sa tubig? Mistulang bato na palutang-lutang. Iniikutan ng mga pating. Ginakaon nila. Sa laki. Taglapitan, hindi naman pala daw bato, kundi isang specimen na pinaghihinala ang sukar ng balyena o ambergris. Mga katropa, oh. Kung mapapatunayan, pwede raw maging paldo at instant milyonaryo ang nakakita nito. Dito sa barangay Timpuan sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat, pangingisda ang isa sa pangunahing pamumuhay ng mga residente. Araw-araw, pare-pareho lang ang nangyayari tuwing sila'y pumapalaot. Pero isang araw, may plot twist. Nagulantang ang mga lokal nang marinig na may nakita di umanong suka ng balyena sa dagat. Nakapagpinenta, may ₱1 milyong raw ang halaga. Nakita ko sa Facebook, naka-live, naka-video. Na-research namin sa Google yung ambergris na tinatawag. Kamukha talaga sila. Malansa at saka sticky, waxy masyado. Sinabi doon sa mga balita-balita na yun ang suka ng balyena po. Ang unang nakakita nito, ang mga ngisda na si Gabriel. Ang unang isip ko, payaw na still. Pagkakuha na, parang iba man. Parang dili man ni payaw, parang pum. Kaya langsa man kayo, tapos karon kining kababaho ba kanang di maintindihan mo. Ko basig mo na ni ang giingon nila nga sukas ng balyena. Ang ambergris ay isang rare substance mula sa sperm whale na high value sa perfume industry. Tinatawag din itong whale vomit. May kakayahan ng ambergris na patagalin at palakasin ang scent of perfume, kaya naging paborito ito ng perfumer sa Middle East at sa Europe. Noong medieval times, ang gumagamit ng pabango na may ambergris ay mga hari at reyna lang bilang simbolo ng kanilang status at kayamanan. Dami mong alam, Kuya King. Ito ano to, ambergris? Ang nakuhang tipak sa Lebak, Pinakamalaking yaman ng istorya ng barangay Timpuan, Sultan Kudarat. pinaghihinala ang isang araw ambergris na pwedeng makapagbago ng buhay. Ilang kilo? Mga 200 plus. Kung magiging ambergris ito, pinakapaldo ang Sultan Kudarat. May mga national law na kung saan, kung ano man uri na makita po natin dito sa dagat, una, ipagpaalam po natin sa ating mga naukulang mga ahensya ng gobyerno. Nakipag-ugnayan na rin ang iba't ibang ahensya sa mga residente. Nagsagawa ng morphological sampling. Ito po ay may length na 5 feet at may height na 3 feet. And then may tansyang timbang na 200 kilos. Maging ang lokal na gobyerno ng Sultan Kudarat, nakisali na rin sa usapin ng di umano'y ambergris. Yung letter ni Mayor is requesting us to take custody and safeguard the suspected ambergris. Yung ambergris nasa Provincial Soils Laboratory. Wala pang sapat na kagamitan ng probinsya ng Sultan Kudarat para i-verify kung ambergris nga ang specimen. Kaya nakipag-ugnayan ang aming team sa isang eksperto mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa National Capital Region o BFAR-NCR. Marami na akong nakita ng mga pictures and video, parang pinaghahatian nila. And may mga fibrous na nakikita din ako na fibrous na materials na nakikita din na tayo doon suggesting na Mistulang bato na palutang-lutang, pinaghihinala ang sukar ng balyena o ambergris. Kung mapapatunayan, pwede raw maging paldo at instant milyonaryo ang nakakita nito.
Ang 1 kilo ng ambergris sumaabot sa milyong-milyong piso ang halaga dahil sa sobrang rare nito. Nabubuo ang ambergris sa digestive system ng sperm whale. Kapag nailabas ng ambergris sa katawan ng sperm whale at naanod sa dagat, dito nagsisimula ang mahabang proseso ng aging nito. Habang lumulutang ito sa dagat at naaarawan sa loob ng maraming taon, unti-unting nagbabago ang kulay at amoy. Mula sa pagiging maitim at sobrang baho, nagiging kulay gray, silver o minsan puti. Dami mo alam, Kuya Kim! Ayon din sa BFAR, iligal ang sapilitang pagkuha ng ambergris sa bituka ng mga balyena. Pero kung sinuka naman daw ito, walang problema. Sa CITES Resolution number 9.6 sa Section 3B, it states that urine, yung feces, and ambergris that had been naturally excreted are waste products. Hindi naman totally pinagbabawal yung pagkokolekta. Kung mapapatunayan ang ambergris ng specimen, tiyak na instant milyonaryo si Gabriel. Kung positive yun man to siya nga sukas ang balina, napasalamat ako sa Ginoo kay ako sa kapastor. So ang among simbahan, guba, tulo kayo tapos ang mga kahoy bulok na tanan. Kuan gid siya, i-repair gid siya. Ang hatol na eksperto, And may mga fibrous na materials na nakikita din na tayo doon suggesting na hindi ito ambergris. Hindi ito ambergris. matapos ang aming panayam sa eksperto, personal din siya nagpunta sa Sultan Kudarat para magsagawa ng confirmatory tests. At dito napatunayan na hindi nga ambergris ang specimen. Hindi man ambergris ang nakuhang tipak sa Sultan Kudarat. Paalala ito na ang swerte, posibleng lumutang kahit saan. Okay ka. Bye-bye. Loy, baka. Ay, oh, hilag. Tulog ka luwa, oh. Ang bakang ito hindi raw mapigilang maluha. Nung ibigay na siya ng kanyang amo sa taong pinagbentahan sa kanya. Ang kawawang baka, ito at parang natulala pa. Luha nga ba ng kalungkutan ang nadarama ng baka? Kumusta na kaya ang baka? Napatahan na kaya siya? Ay, hilag. Ang baka sa video ay si Brownie, 1 taon at 4 na buwang gulang na. Si Brownie tila nalungkot daw nang tinurn over siya ng kanyang amo sa bagong mag-aalaga sa kanya. Bigla raw itong naging emosyonal at napaluha pa. Nakita niyo po yung baka umiiyak? Ano po ang mensahe niyo doon sa bakang umiiyak? Ano po ang mensahe niyo sa bakang umiiyak? Para sa akin, minsan ako sa mga baka, sana hindi na pinapatay yung mga baka. Kasi kawawa naman sila, may buhay sila. Kuha raw ang video ng dating amo ni Brownie na si Jmar nung oras ng pamamaalam niya sa alaga. Maging siya raw ay nagulat sa nasaksihan niyang reaksyon ni Brownie. Malungkot siya pagbenta ko sa kanya dahil siguro sabi sa isip niya, kaya siya siguro umiyak. Nakita niyo talaga ang luha niya. Masakit, syempre may puso at nakita mo umiyak ang aking baka. Si Brownie raw ang pinakamaamo at pinakamabait sa mga alaga niya. Kinakausap ko siya, sinasabihan na uminom ka na marami, kumain ka na marami para lumaki ka at lumakas. Si Brownie talaga ay parang parte na siya ng aming pamilya. Kaya hindi rin naman daw madali ang naging desisyon ni Jmar na ibenta si Brownie. Ang pakiramdam ko nung pag-alis niya ay para ding tutulo ang aking luha pero pinigilan ko lang dahil maraming tao. Kinailangan daw ibenta si Brownie para sa pagsisimula ng panibagong kabuhayan ni na Jmar. Ang mga luha ni Brownie, labis daw na nagmarka kay Jmar. Naniniwala talaga ako, syempre, na malungkot si Brownie dahil kung hindi siya malungkot, hindi ka iiyak. Kaya biglang nagbago ang isip niya at gusto na niyang bawiin ang alaga. Namamiss ko na ang baka ko. Tuwing pagtulog ko ay iniisip ko siya. Makakabalik pa nga kaya si Brownie sa piling ni Jmar? Alam niyo bang hindi lang para aso may kakayahang ma-attach o maging close sa tao, pati baka rin. Kapag madalas daw kasama at inaalaga ng isang tao ang baka, nasasanay at nakakabuo rin ng familiarity at attachment. Kaya kapag nahihiwalay sila sa nakasanayang amo o paligid, posible rin silang ma-stress at mag-iba ng kilos. Matalas daw kasi ang memorya ng mga baka. Kaya nila makilala at maalala ang mga taong madalas nila nakakasama, lalo na kung mabuti ang trato sa kanila.
Dahil sa viral video, marami nagsabing tila nalulungkot o napapaiyak ang baka. Pero posible nga ba itong mangyari? So it's very highly likely that because of the social bonds and friendship na nabuo niya dito sa kanyang human, ay pwede na dahil doon kaya siya parang lumuha o naka-feel siya ng sadness or ng fear or ng separation anxiety. Nakaka-remember sila ng positive and negative na experiences. May ability sila na mag-express or maka-feel ng joy, ng fear, ng anxiety, ng mga ganong emotions. Matapos makipag-usap ni Jmar sa kaibigang pinagbentahan, pumayag din itong ibalik sa kanya si Brownie. At ang araw ng interview namin, ang siyang araw din ng pag-uwi ni Brownie kay Jmar. Hindi ko na po ito ibibenta, aalagaan ko po ito, babalakihin. Dahil napakabait po talaga ng baka na ito po. Naku Brownie, baka naman may tears of joy ka pa dyan ha? Patunay na kapag may pinagsamahan, mapatao man o hayop, mahirap talagang magkalimutan. Nasiyahan talaga ako sa pagbabalik ni Brownie. Dami mong alam, Kuya Kim! Hala, nakakita ba kayo ng ganitong bunga? Hala, anong prutas kaya yan? Ewan kung anong prutas to. Nagnakaw ng prutas na hindi namin alam kung ano. Parang langka daw. Tikman nga natin kung anong lasa. Ito makaibulang halapot ha. Tikman nga natin. Yan. Anong lasa? Ang sarap pala niya. Dahil painit ang panahon, pupunta tayo sa beach. Pero hindi tayo lalangoy. Meron tayong hahanapin na isang prutas. Once upon a time, sa tabing dagat na ito, isang puno raw ang tumubo. Na ang bunga, tila ba maraming mga mata? Teka, yan ba si Pina sa alamat ng pinya? Nakikita niyo ba itong malapinya sa likod ko? Pero bakit ito namumunga sa taas ng puno at bakit ito nakatanim sa tabing dagat? Welcome to Diet Camarines Norte. Isa sa mga probinsya kung saan daw makikita ang nasabing bunga na kung tawagin nila, hala. At para masagot ang mga haka-haka, ating imbestigahan. Hindi familiar sa akin yung prutas na yun. Sir, alam niyo po ba yung hala? Wala akong idea eh. Alam niyo po ba yung hala? Ha? Ano yun? Hala! Sabi nga ng nanay ni Pina sa alamat, hindi kasi bibig ang pinanghahanap, kundi mata. Ang halak fruit ay isang tropical fruit mula sa puno ng pandanus. Tinatawag din itong screw pine o kaya naman ay exploding planet. Tama, dahil mukha raw itong planeta kapag nabiyak sa gitna. Pero dito sa Pilipinas, ang karaniwang tawag dito ng mga lokal ay pandandagat. Dami mong alam, Kuya Kim! Kadalasan nakikita ang pandandagat sa mga tropical region at island malapit sa Pacific. Ang 40 ay si Aldrin, na isang lokal dito sa Camarines Norte. Matagal na raw hawak ang hala. Matagal na po kami nakatira dito sa gilid po ng dagat o tabing dagat pa. No? Yung meron siyang bunga na kapag overripe na, usually talaga noon yun yung kinakain namin yung nuts sa loob. Dadalhin niya raw tayo roon. Ito siya, ito yung puno niya. Dahon po niya, papasin niyo para po siyang naghari. Kaya ingatan din po yung paghawak dito. Tama po, kamag-anak to ng kilala nating pandan. Pero ang pagkakaiba nila, mas mahaba, matigas at matinik ang mga dahon ng pandandagat. Hindi rin nagagamit ng pampabango ng pagkain ang dahon ng hala. Mas ginagamit to kasi ito sa paggawa ng mga kagamitan sa bahay. Dami mong alam, Kuya Kim! Iikutin lang po natin yan. Hanggang sama putol po yung sanga niya. Kung gaano kadaling pitasin, ganoon naman kahirap buksan ang hala na kailangan pang ihampas sa bato. Mahirap man buksan, may sweet treat naman sa huli dahil ang laman ng kada segment o key ng hala fruit pwedeng nguyain. Pero nguya lang. Kapag nakuha ng katas, iluluwa din ang natitirang hibla na parang sugarcane lamang. Yung dulong part lang po niya, yung pwede pong sipsipin. Tamis. Para siyang mild na tubo na may pagkamangga, na may pagkapinya. Dahil malayo sa sentro, hindi raw naging madali ang pamumuhay ni Aldrin, lalo pat binubuhay niya ang asawa at 2 anak. Isa nga raw sa hilig ni Aldrin ang pagluluto ng kung ano-anong putahe. Kaya nang mausong vlogging. Pagluluto ng laing o gabi. Naengganyo raw siyang gamitin to para maipakita ang kanyang talento. Ito na po yung naprito ko na meatloaf. Marami naman kasi ako alam na recipe. So gusto kong i-share yun. And then gusto ko rin kasing i-picture
kung anong meron yung probinsya namin, yung mga kakaibang prutas, yung mga bibihirang halaman. Ang magandang content, dito nga niya nahanap sa prutas na hala. Ang dami na naman bunga ng hala fruit. Na pumatok naman sa kanyang followers. Why not gawin kong fruit soda? Kasi tinikman namin yung flesh niya, may tamis siya. Ferment ng mga prutas, sinubukan kong gawin yun, hala fruit wine yung tawag ko nun. And turns out na okay siya. Sinubukan namin ihalo siya sa pagluluto. And pwede rin pala. Titikman ko na yung ating hala fruit wine. Nang unang beses niya raw ito ipakita bilang content, nagdagsaan ng na-curious at gustong bumili sa kanya. Si Aldrin, papakitaan daw tayo ng pangmalakasan niyang cooking. Our menu for today, humba sa hala. Hala bira. Sinimulan niyang hiwain ang malambot at kinakaing parte ng hala. Ginisa ang karne. Set aside po muna natin to. Isinalang sa kawali ang sibuyas at bawang. Ibalik na natin yung karne na naprito natin. Tinimplahan ng toyo at suka. Pampafruity tamis na hala fruit. Soda at pineapple juice, pandagdag lasa. Simmer muna natin. Nilagyan din ng asukal, black beans at bulaklak ng saging. Pwede na tikman ng pamilya. Ang lambot niya. Sarap na sarap ang mag-anak, pero ang tanong, ligtas bang kainin yan gaya ng pinya? Safe naman po siyang kainin. Actually, pag tinignan nyo nga po siya, para lang din po siyang pinya. May matigas po siyang balat na kailangan nyo lang pong tanggalin. May mga sustansya rin daw na makukuha sa hala fruit. Mayaman po ito sa vitamin C o sa mga antioxidants. Meron din po itong fiber na nakakatulong po sa ating pagtunaw. Nakakalinis daw ng kidney ang herbal extract mula sa ugat ng hala, habang mainam naman daw sa headache, arthritis at stomach paspasam ang dahon nito. Tinuturing ding aphrodisiac ang hala o pampagana sa loving-loving. Hala, gusto niyo yun? Hindi natin kailangan ng maraming mga mata para makita ang ilang mga biyaya ng lupa na libre na, masustansya at masarap pa. Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim. At ishare niyo doon ang inyong video. Anong malay niyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami Mong Alam, Kuya Kim. At dapat kay Rin. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam, Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel.